Kung may biglang portal papuntang kalawakan dito sa tabi, papasok ka ba ng walang spacesuit at walang paghahanda? Sa tingin mo, ilang segundo mabubuhay ang isang nilalang doon? 10? 30? 1 minuto? Mas matindi at mas kakaiba ang realidad dahil malamang mamamatay siya hindi tulad ng ipinapakita sa mga pelikula. Maaring pagsisihan pa niya ang kanyang desisyon. Simula nang umusbong ang astronomiya, marami nang natutunan ang tao tungkol sa mundong nakapaligid sa daigdig. Ngayon, alam na natin na ang mga kumikislap na ilaw sa gabi ay malalaking naglalagablab na bola ng apoy na lumulutang sa malalayang bahagi ng kalawakan. Nang matutunan ng mga inhinyero, gumawa ng teleskopyong nakakakita ng exoplanet na pagtanto ng tao na hindi tayo nag-iisa sa universo. Sa dami ng mga sistemang binubuo ng mga bituin at planeta, tiyak na may kahit isa na may mga kondisyon na katulad ng sa atin. Sa ngayon, puro halimaw na planeta lang ang natutuklasan natin. Hindi mabubuhay ang tao ron kahit 1 segundo. Kahit ang pinaka napag-aralang exoplaneta sa ngayon, ang HD 248b o Osiris, ay isang nakakatakot na mundo na may mga kondisyon na parang naglalagablab na bunganga ng isang dambuhalang pugon. Walang kahit anong kaginhawaan doon. Tingnan pa natin mabuti ang bagay na ito. Baka hindi pa ganoon kawalang pag-asa. Kaya, Osiris, isang exoplanet na matatagpuan sa konstelasyon ng Pegasus, 153 na liwanag taon mula sa sistemang solar. Ang kanyang magulang na bituin, dilaw na duwende, ay bahagyang mas malaki sa araw. Ang radius ng HD 200,458 ay 1.2 at ang masa nito ay 1.1 ng araw. Kahit doble ang liwanag ng bituin kumpara sa nakasanayan natin, dahil sa layo, hindi mo makikita ang dilaw na duwende gamit lang ang mga mata. Umiikot ang planeta 7 milyong kilometro mula sa bituin nito, halos 1.8 beses ang layo ng Mercury sa araw at laging nakaharap ang isang bahagi sa bituin. Sobrang init, parang sunog na hotcake. Bakit na ba natin pinag-uusapan si Osiris? Dahil, gaya ng nabanggit na, siya ang pinakakilala sa atin sa lahat ng natuklasang exoplanet at ang matagpuan ang bawat isa sa kanila, naku, napakahirap. Ilang beses na naming ibinahagi sa siyentipikong komunidad ang impormasyon tungkol kay Osiris. Una, natukoy ang pagkakaroon ng planeta malapit sa bituin gamit ang spectrometer na HIRES ng Keck Observatory at ang spectrograph na ELODI mula sa Upper Provence. Natuklasan ito hindi lang sa Doppler spectroscopy kundi pati sa transit method na noon ay pinakamaasahan. Ang huli ay tumutukoy sa oras ng pinakamababang liwanag ng bituin pagdaan ng planeta sa harap ng disk nito pati na rin sa tagal ng panahon. Noong 1979 ang astronomong si David Charbon kasama ang kanyang kasama ay nagmasid gamit ang teleskopyo ng STARE sa panibagong pag-ikot ng HD 200,458b. Kapansin-pansin, sabay na nakita ni na Paul Butler at Gregory Henry, pati na rin ng ibang siyentipiko, ang parehong pangyayari. Ang sama-samang pagmamasid ay nagpino sa mga parameter ng malayong planeta at inilagay ito bilang mainit na Jupiter. Bakit nga pala tinawag itong Osiris? Dito, wala namang anumang sikreto. Sa mitolohiya, maisip natin ang sinaunang Egyptian na hari ng kabilang buhay na pinahati-hati ng kanyang kapatid na Diyos ng bagyong buhangin, galit at kaguluhan, upang hindi na siya muling mabuhay kailanman. Ngunit nananatili ang tanong, bakit nga ba tinawag na Osiris ang HD 200,458b? Maniwala ka, may dahilan talaga dito. Nang malaman na tiyak na umiiral ang planetang Osiris, malapit sa bituin na HD 200,458, nagsimulang pag-aralan ng mga astronomo ang mga kondisyon sa malayong bagay na ito. Malaking tulong ang teleskopyong Hubble dito na agad tutulungan ni John Webb.
Ang unang naitala sa kalangitang katawan ay ang mga bakas ng atmosfera. Pangunahing binubuo ito ng mga atomo ng hydrogen at helium na may kaunting halong carbon, sodium at oxygen. Dito na tayo sa sikreto ng pangalan ng planeta. Lumilitaw na dahil sa matinding pag-iilaw ng bituin na si Osiris, mabilis nitong nawawala ang atmosfera kasama na ang pangunahing sangkap kaya't nagiging isang napakalaking kometa. Pero may isang hindi pagkakatugma. Uminit hanggang 1,300 Kelvin ang mas mababang bahagi ng atmosfera. Ipinapahiwatig nito ang relatibong katatagan ng mga atomo at molekula na hindi napapahintulot sa kanila na lisanin ang planeta. Dapat nating tandaan na nag-iiba ang temperatura habang tumataas ang altitude. Kahit sa daigdig, mainit ang itaas na hangin dahil sa shortwave at ultraviolet radiation. Kaya malamang sa HD 200-458B na mas malapit sa kanyang bituin, pareho rin ang sitwasyon. Kumpirmado ng mga sumunod na obserbasyon ang mga hinala. Mabilis maubusan ng material si Osiris. Ang Rochelobe, ang lugar kung saan hindi makakatakas ang mga atomo mula sa isang celestial na katawan para sa HD 200-458B ay higit sa 3.5 beses ang radius ng Jupiter. Napansin ng mga astronomo na ang singsing ng ulap ng hydrogen ay mas makapal, higit sa 4.3. Ibig sabihin, unti-unting umalis sa kalawakan ang mabibigat at magagaan na elemento kaya patuloy na lumiit ang HD 200 at siyam. At nang suriin ang lapad ng absorption line, tuluyan na naging malinaw ang lahat. Ayon sa pag-aaral, mas mabilis ang mga atomo sa Osiris kaysa sa ikalawang cosmic speed na kailangan para makaalis sa planeta na nasa 130 kilometro bawat segundo. At noong 2010 lamang nagtagumpay ang mga siyentipiko na maitala ang buntot ng mga gas na palaging kasunod ng HD 200-458B. Dahil nababalot ito ng sariling singaw, maaari natin itong tawaging kometang planeta. Hindi pa susuko si Osiris. Mawawala ito mga 1 trilyong taon mula ngayon. Ano nga ba ang natatanging mundo ng kometa? Isa itong gas giant na halos kalahati ang densidad kumpara kay Saturn. Kaya hanggang kamakailan, ang HD 200-458B ay kabilang sa mga pinakamagaan na bagay na natuklasan. Ang radius ni Osiris ay umaabot ng 1.3 beses ng kay Jupiter at ang masa nito ay 0.05 ng bigat ng ating higante. Kung sakaling mapunta tayo sa atmosfera ng planeta, mamamangha tayo sa laki ng bituin sa kalangitan nito. Ang HD 200-458 ay mukhang 26 na beses na mas malaki kaysa sa araw sa ating abot-tanaw. Kagiliw-giliw, isang bahagi ng Osiris, dahil sa lapit nito sa pangunahing bituin, ay kusang nagliliwanag dahil ang ibabaw nito ay uminit hanggang sa impyernong temperatura na 1,000 degrees. Para patunayang tulad siya ni Jupiter, may sarili ring mga bagyo si Osiris at hindi lang isa. Kadalasan, ang mga ipo-ipo ay nakatuon sa Ecuador at mga polo ng planeta. Ang bilis ng hangin sa mga buhawi na ito ay napakataas, umaabot ng hanggang 2 hanggang 4 na kilometro bawat segundo o 7,000 kilometro bawat oras. Kung idaragdag pa natin ang katotohanang ang bagyo ay binubuo ng carbon monoxide, talagang nakakabigla ang larawan. Itinuturing na nabubuo ang mga impyernong ipo-ipo dahil sa matinding pagkakaiba ng temperatura sa magkabilang panig ng planeta. Sa madaling salita, ang HD 200-458B ay isang napaka-extreme na lugar, kaya ganap itong walang silbi para sa atin. Pero teka muna, dahil sa pananaliksik ni Osiris, nagsimula ang daigdig sa panahon ng pag-aaral ng chemical na komposisyon ng exoplanet. Ibig sabihin, malapit nang matukoy ng mga siyentipiko kung ang atmosfera ng isang bagay ay angkop para sa buhay kahit malayo ito. Ika-12 na Mayo taong 2022. Araw kung kailan naganap ang pinakamalaking kaganapang astronomical. Unang beses sa kasaysayan, nakuha ng mga siyentipiko ang larawan ng Sagittarius A, isang higanteng itim na butas sa gitna ng Milky Way, 27,000 light years mula sa daigdig. Hindi na kailangang sabihin ang halaga ng larawang ito, malinaw na ito. Una sa lahat, ang larawan ay nagsisilbing patunay na sa ating galaksya ay talagang mayroong ganong uri ng bagay tulad ng nasa gitna ng iba pang katulad na kumpol ng mga bituin. Ano ang tiyak nating makikita sa larawang ito?
Ano-ano pang mga kamangha-manghang larawan ang nagbago sa ating pag-unawa sa mga galaksya? At ano sa universo ang mas malaki pa kaysa sa ating Milky Way? 10-10 at maging daan-daang beses pa ang laki. Dahil sa pagunlad ng teknolohiya sa astronomiya, posible na ngayong makita ang mga bagay na dating di inakalang matutuklasan ng mga siyentipiko 10 taon nang nakalipas. Dahil dito, nabuo ang isang kakaibang ranggo ng mga higanteng galaksya, pati na rin ang unang medyo malinaw na larawan ng itim na butas sa ating galaksya. Bakit dati ay hindi posible na makita ng malinaw ang supermassive na itim na butas na Sagittarius A star? Upang ipaliwanag ito, balikan natin ang mga termino. Ano ang Sagittarius A star ayon sa pananaw ng astronomiya? Una sa lahat, ito ay isang compact na radio source na naglalabas ng X-ray, infrared at iba pang uri ng radiation. Isa rin itong napakabigat na itim na butas na may mataas na densidad. Dahil sa liit ng bagay at sa pagiging hindi ito nakikita, dahil kahit ang mga photon ng liwanag ay hindi makalabas mula sa matakaw na bunganga, kailangan ng pambihirang optika para mapagmasdan ito. At ngayon, sa wakas, nangyari na ito. Ang larawan ni Fantoma sa gitna ng daang gatas ay kuha gamit ang makasaysayang Event Horizon Telescope. Ito ay isang pandaigdigang proyekto, isang global na network na binubuo ng ilang mga istasyon ng interferometry na nakakalat sa buong mundo. Mas pinalawak ang kakayahan ng aray ng mga teleskopyong ito kumpara sa mga naunang proyekto. Ano ang ibig sabihin nito sa praktika? Ang 8 obserbatoryo na kabilang sa nasabing konglomerasyon ay sa esensya bumubuo ng pinakamakapangyarihang antena na kasing laki ng mundo. Sa ganitong paraan, natutukoy nito ang mga napakaliit na bagay lalo na sa sukat ng universo. Kung gagamitin natin ang wika ng astronomiya, makikita natin ang mga bagay sa kalangitan na may sukat na ilang dosenang angular microsecond. Halimbawa, isipin na nag-iwan tayo ng karaniwang donut sa isa sa mga bunganga o dagat ng buwan. Damit ang napakalaking antena ng teleskopyo ng Event Horizon, malinaw na makikita ng mga tagamasid ang donut na yon nang hindi umaalis sa daigdig. Ano ang hitsura ng mabigat at sobrang siksik na itim na butas sa gitna ng daang gatas? Sa larawan, makikita ang liwanag sa likod ng bagay na parang kumikislap na korona. Tugma ito sa ating mga inaasahan dahil ang Sagittarius A na may bituin ay talagang nababalutan ng makapal at mainit na ulap ng gas na may diametro na halos 2 parsec. Saan nanggaling ang gas na ito? Ito ay binubuo ng material na, sa madaling salita, siyang pinagkukunan ng pagkain ng itim na butas. Ang malalapit na bituin ang tagapagtustus nito. Ipinapakita ng obserbasyon na mabilis umikot ang mga bituin sa itim na butas, umaabot sa ilang porsyento ng bilis ng liwanag. Pero kaya ba natin gamit ang ganito ka-advanced na optika na tumingin ng mas malayo pa sa hangganan ng ating kalawakan? Hindi lang kaya, kundi dapat din gawin. Dahil ang universo ay nagtatago ng napakaraming lihim. Halimbawa, matagal nang kinikilalang malaking galaksya ang daang gatas. Ang diametro nito ay mga 100,000 taong liwanag, pero may ilang siyentipiko na nagsasabing umaabot ito sa 1,000,000 taong liwanag. Gaya ng alam natin, lahat ay nakikilala sa paghahambing, kaya matagal nang naalis sa pedestal ang ating kumpol ng bituin. Sa ngayon, 5 pangunahing Goliath ang natukoy, ngunit posibleng hindi pa ito kumpleto. Ang mga galaksya na tatalakayin natin ngayon ay mas malaki ng maraming beses kaysa sa Milky Way at kahanga-hanga rin ang iba pa nilang katangian. Ang ika-5 pwesto ay napupunta sa galaksya na may codename na 3C. 3C 348. Sa gitna nito ay matatagpuan din ang isang napakasiksik na radio source na itim na butas na tinatawag na Hercules A. Mas mabigat ito ng 1,000 beses kaysa sa Sagittarius A at umaabot sa 4 bilyong solar mass ang bigat nito. Sa kabuuan, ito ay isa sa pinakakahangahangang itim na butas na kilala ng agham. Para matuklasan ang galaksya, hindi na kinailangan ang Event Horizon Telescope. Mahusay na nagawa ito ng Hubble. Samantalang, ang napakalakas na radyasyon na ibinubuga ng bagay na ito ay naitala gamit ang napakalaking array ng mga radio telescope na matatagpuan sa estado ng New Mexico.
Tiyak ang mga astrophysicist na ang impyernong jet ng mga galaksya ay galing sa kanilang itim na butas. Bagamat kakaunti pa lang ang pag-aaral sa mga fenomenon na ito. Saan matatagpuan ang elliptical na galaksya na 3C, 340, 3S, 348, 3S, 348? Maniwala ka, napakalayo nito. 2 bilyong liwanag taon ang layo mula sa daigdig. Kasabay nito, napansin nating ang bagay na ito ay naglalabas ng bilyong beses na mas maraming radio waves kaysa sa araw natin. Isa rin ito sa pinakamaliwanag na extragalactic na pinagmumulan ng radyo sa nakikita nating kalangitan. Bukod pa rito, ang mga relativistic na jet na inilalabas ng sentro ng galaksya ay umaabot sa distansyang 1 milyong liwanag taon. Ang pangalan ng galaksya at itim na butas na Hercules sa gitna nito ay nagmula sa kaparehong pangalan ng konstelasyon na malapit dito. Maaring itanong, may mas nakakatakot pa ba sa ipinakitang galaksya? Gayunpaman, sa ika-4 na pwesto ng ating listahan ay may mas kamanghamanghang bagay na may codename na IC, 1,100 at 1. Higit 1 bilyong liwanag taon ang distansya papunta rito. Isang elliptical na sobrang higanteng galaxy na matatagpuan sa konstelasyon ng Birhen, matagal na itong namayagpag bilang nangunguna. At totoo nga, ano pa ba ang mas granding bagay sa universo? Pero huwag tayong magmadaling humusga. Kaya, ang IC 1,100 at 1 ay isa sa mga galaksya ng napakalaking kumpol na Abell 2020. Ang diametro ng halimaw na ito ay 6 na milyong liwanag taon. Sa lapad, nangunguna pa rin ang galaksyang ito kumpara sa ibang bituing konglomerado. Ang iba pang mga katangian ng IC, 1,100 at 1 ay hindi rin kasing baba ng impresyon. Gamitin nating pamantayan ang Milky Way. Ang nabanggit na kalawakan ay 20 beses na mas mabigat at 60 beses na mas malaki kaysa sa atin. Sabihin ninyo, kaya niyong maisip ang ganitong laki. Kung ang kalawakan na yon ay nasa lugar ng Milky Way, madali nitong malalamon ang Andromeda Nebula, parehong Magellanic Clouds at bilang panghimagas ang Triangulum Galaxy. Paano nangyari na ang IC 1,100 at 1 ay lumaki ng ganito kalaki na parang hindi ka panipaniwala? Ayon sa mga astropisiko, nangyari ito dahil sa maraming banggaan at pagsasanib ng malalaking kalawakan. Nakakatuwa, pero noong ika-18 siglo ng ito ay natuklasan. Dahil sa hindi ka panipaniwalang laki nito, maling inakala ng mga tao na isa itong nebula. Anong klaseng halimaw sa kalawakan ang nasa 2nd pwesto? Ipakikilala ko sa inyo, ito ang lenticular na radio galaxy na UGC Siam na 555 na matatagpuan sa 820 milyong liwanag na taon mula sa ating planeta. Sigurado ang mga astronomo na nabuo ito dahil sa pagsasanib ng mas maliliit na kumpol ng bituin. Gusto mo bang malaman ang laki ng halimaw na ito? Siyempre! Sa diametro, umabot ang galaksya ng halos 8 milyon at 400,000, 8.4 na milyon light years, at ito ay 83 beses na mas malaki kaysa sa Milky Way. Ang bagay na may index na UGC Siam na 5,555 na natuklasan gamit ang medyo luma ng optical system na LOFAR ay kabilang naman sa isang masikip na kumpol ng mga katulad na dambuhalang bagay sa kalawakan. Batay sa pinagsama-samang resulta ng mga pag-aaral at obserbasyon, kumbinsido ang mga astronomo na sa gitna ng bawat galaksya ay mayroong napakalaking itim na butas na naglalabas ng radio waves, katulad ng sa Milky Way at ng Sagittarius A nito. Para sa mahihinang loob, itigil lang panunod dahil papasok na sa entablado ng universo ang mga tunay na higante. Kung sakaling may isang space shuttle na magpasya na lumipad sa kabuuan ng galaksya na 3C200 at 36 3C200 at 36, aabutin ito ng 15 milyong liwanag taon o 4.5 megaparsec. Iyan ang diametro ng kumpol ng mga bituin na nabanggit. Ang radio galaksya ay kabilang sa klase ng Fanarov-Rayleigh 2 at isa ito sa pinakamalalaking natuklasan hanggang sa ngayon. Gaya ng inaasahan, sa gitna nito ay may napakasiksik na pinagmumulan ng radyo, isang itim na butas na aktibong naglalabas ng matataas na enerhiyang jet. Ang haba ng mga nakamamatay na jet ay umaabot ng halos 15 milyong liwanag na taon. Napakaswerte natin na sa puso ng daang gatas ay nakatago ang mas balanse na bagay. Kung hindi, maaaring nalagay sa alanganin ang pag-iral ng sangkatauhan.
Anong teleskopyo ang may kinalaman sa pagkakatuklas ng 3C, 236? LOFAR pa rin. Habang nagmamasid, napansin ng mga siyentipiko sa relativistic na jet ang ilang kakaibang may iinit na bahagi na di alam ang pinagmulan. Saan sila nagmula at ano ang posibleng kahulugan ng mga ito? Ilan sa mga palagay ang nailahad, kabilang na ang hypothesis tungkol sa pagkagambala sa proseso ng akresyon ng material. At heto na ang ating kampeon. Ang pinaka-espesyal sa lahat ay ang pinakamalaking galaksa sa universo na kailanman nating naobserbahan. Ang pangalan nito ay Alcyon. Natuklasan ng kumpol noong Pebrero 2022. Ang diametro ng bagay ay 5 megaparsec o 16 tuldok 3 milyong liwanag na taon. Sa tabi ng halimo na ito, parang tuldok lang ang daang magatas. Ang mga ganitong kalalaking galaksya ay hindi na isang hindi malutas na misteryo ng makrokosmo. Paano sila nabubuo? Ano ang nagtutulak sa kanila para maabot ang ganong hindi ka panipaniwalang laki? Talaga bang dahil lang ito sa pagsasanib ng ilang mga galaksya? O baka naman may ibang dahilan? Kailangan pang sagutin ang mga tanong na ito. Halos bawat higante ay may katangian ng pagbuga ng mga relativistic na jet na mapanganib na muli rin napapatunay sa konklusyon na may mga aktibong itim na butas sa gitnang bahagi ng mga kumpol ng bituin. Halos lahat ng nabanggit na galaksya ay matanda na, kaya tiyak na makakakita pa tayo ng ibang higanteng estruktura. Simula pa lang ito ng kapanapanabik na paghahanap. Maganda ba ito o masama? Ang mga astropisiko ay tuwang-tuwa. Ang pag-aaral ng malalaking kumpol ng bituin, lalo na may aktibong itim na butas, ay susi sa pag-unawa sa mekanika ng maraming proseso sa universo na kasalukuyang nakatago pa sa atin. Ang planeta ang pinaka-pamilyar sa atin sa kalangitan. Sa palagay mo, kung may malaking sakuna sa daigdig, saan lilipat ang sibilisasyon ng tao? Siyempre, sa isang planetang katulad ng atin, kailangan pa nating maghanap ng bagong tahanan at matrabaho ang prosesong ito. Dahil sa mga visual na obserbasyon at masusing pag-aaral, alam natin na may mga planetang kahawig ng daigdig, pero hindi sila kasing dami ng gusto natin. Gayunpaman, ang pagkakahawig ng isang planeta sa daigdig ay hindi garantiya ng angkop na kondisyon para sa organikong buhay. Isang magandang halimbawa nito ay ang Mars. Sa ngayon, natuklasan ng mga astronomo ang mga planetang mas bagay sa paglilipat ng mga makasalanan mula sa impyerno na may mas mabigat na parusa. Paano ba talaga hinahanap ng mga siyentipiko ang tamang lokasyon para sa atin? Kahit di perpekto ang teknolohiya natin, may ilang paraan ta rin tayo ng paghanap na magagamit. Ang mga batong o gas na bola ay umiikot sa mga bituin na mas maliwanag kaysa sa liwanag ng mga planeta. Kaya, ang paghahanap ng halos di nakikitang tuldok sa tabi ng bituin ay tunay na pagsubok. May nahanap ang mga astronomo na mas eksaktong paraan. Tatalakay natin ito ng maikli. Paraan ng Doppler. Sa paraang ito, ginagamit ang spectrometric na pagsukat ng radial na bilis ng bituin para maghanap ng exoplanet. Ang bagay na umiikot malapit sa bituin ay nakaapekto sa parameter na yon, kaya natutukoy ang presensya nito sa orbita. Tama, epektibo lang ang paraan ng Pioneer para sa malalaking planeta at malalapit na mga sistema ng bituin. Pamamaraang transit. Dito, simple lang ang lahat. Kahit pinakamaliit na planeta, natatakpan ng bahagya ang liwanag ng bituin kapag dumaan sa harap nito. Di lahat ng bagay sa langit ay dumadaan sa disk ng bituin sa paraang mapapansin yon mula sa daigdig, kaya may limitasyon ang pamamaraang ito. Epektibo ang paraang ito sa malalaking planetang nakaayos sa tuwid na linya ang orbit kasama ang kanilang bituin at ang tagamasid sa daigdig. Pamamaraan ng pana-panahong pulso. Ang mga pulsar ay eksaktong parang elektronikong kronometro, kaya sa pagbabago ng liwanag nila, natutukoy ang presensya ng bagay na langit na mas maliit kaysa daigdig malapit sa bituin, pati na rin ang gravitasyonal na abala ng bituin at kasapi ng sistema. May mga kakulangan din ang pamamaraan. Una, napakabihira ng pagkakatuklas ng mga pulsar. Pangalawa, malabong may mabuhay malapit sa kanila dahil sa nakamamatay na radyasyon. Bukod sa mga nabanggit, may iba pang mga pamamaraan, kabilang nga ang popular na gravitational microlensing at ang karaniwang visual na pagmamasid. Ang simpleng pagrepaso ng mga pamamaraan ay kalahati lang ng gawain. Ang tanong, aling mga exoplanet na ang natuklasan gamit ang mga ito?
Ipinapakilala namin sa inyo ang 5 mundo na natuklasan na sa ngayon. Magbibigay tayo ng diin sa mga pinakamalapit sa kanila, lalo na sa mga potensyal na maaring tirhan. Ang mga exoplanet ay nagbibigay ng bagong pananaw sa universo. Hindi bilang isang lubos na madilim at nakamamatay na lugar, kundi bilang isang medyo masikip na tinitirhan at marahil maaring tirhan na kapaligiran. Ross 128. 128, isang planeta na natuklasan gamit ang Doppler method, matatagpuan ito 11 liwanag taon mula sa araw. Itinuturing itong pinakamainam tirhan sa lahat ng natuklasang celestial na katawan. Ang bituin na pinagmulan kung saan umiikot ang Ross 128, 128 ay sapat na kalmado at hindi naglalabas ng matitinding pagsabog. Ang kulam duwende ay mas maliit at mas malamlam kaysa sa araw, ngunit ang planeta ay napakalapit sa bituin kaya't nakakakuha ito ng sapat na liwanag at init. Ang isang taon dito, 10 araw lang ang haba. Ibig sabihin, kung dito tayo manirahan balang araw, Pasko lang bawat 10 araw. Ang Ross 128b ay halos kasing laki ng daigdig. Pero ang masa nito ay halos 1.5 beses na mas malaki kaysa sa ating planeta. Ang klima sa kalangitang ito ay medyo kaaya-aya at ang saklaw ng temperatura ay nag-iiba mula -60 hanggang +21 degrees Celsius. Hindi ito planeta, kundi isang resort na parang Courchevel. Proxima b, ang pinakamalapit na kilalang exoplanet na nasa loob ng sonang maaring tirhan. Umiikot ito sa layong 4.2 taong liwanag o mga 40 trilyong kilometro mula sa daigdig. Ang bituing pinagmulan ng Proxima b ay kabilang sa kategorya ng mga pulang duwende. Nadiskubre ng mga astronomo ang exoplanet noong 2013 habang nire-review ang lumang datos ukol sa galaw ng Proxima Centauri. Kabilang ang bituin sa 3 bituin ng Alpha Centauri. Kung ikukumpara sa araw, ito ay napakaliit at umaabot lamang sa 0.12 ng masa nito. Medyo malamlam ang bituin kaya hindi ito makikita mula sa daigdig ng walang teleskopyo. Ang Proxima b ay nasa layong 7.3 milyong kilometro mula sa bituin, kaya't ang isang taon doon ay maikli, mahigit lang sa 11 araw. Ayon sa mga algorithm ng klima, maaring may likidong tubig sa planeta at ang mga polo nito ay nababalutan ng yelong takeb. Kung walang magnetic field ang Proxima b, binabayo ito ng bituin ng matinding insulation, kaya hindi tiyak anong uri ng buhay ang pwedeng umiral doon. Malamang na may atmosfera ang Proxima b at halos kasing laki ito ng daigdig. Dapat ding banggitin ang hindi ka nais-nais na sorpresa mula sa nag-aalab na Proxima Centauri. Ang kulang duwende ay naglalabas ng napakalaking dami ng enerhiya. Ang huling pagsiklab ay naitala noong 2017 na kayang hipan ang mga patong ng atmosfera at gawing steril ang ibabaw ng isang bagay. Ang Gliese 667 cc na exoplaneta ay matatagpuan halos 23 liwanag taon mula sa araw at umiikot malapit sa pulang duwende ng triple system na Gliese 667. Ang isang taon dito ay tumatagal ng halos 1 buwan. Mabigat ang Gliese 667 Ang masa nito ay 3.38 na beses na mas mabigat kaysa sa masa ng daigdig. Ipinapalagay ng mga astronomo na ang balanse ng temperatura ng kalangitang katawan ay bahagyang mas mababa kaysa sa daigdig. Mga -27 degrees Celsius sa ating planeta, -24. Kung may atmosfera sa Gliese 667 cc at isinasalang-alang na ang bagay ay tumatanggap ng 70% ng enerhiya na katumbas ng sa araw, medyo mainit-init sa ibabaw ng planeta, mga 20 degrees Celsius. Dahil dito, may dahilan para sabihin na maaaring may umiral na kahit mga primitibong anyo ng buhay doon. Pero may isang detalye, ang Gliese 667 ay nasa tidal lock at laging nakaharap sa bituin gamit ang isang bahagi lang. HD 8-5512b, ang planetang ito ay mas malayo kaysa sa iba. Matatagpuan ito sa layong 36 na light years mula sa daigdig sa konstelasyon na tinatawag na Vela. Natuklasan ito sa pamamagitan ng Doppler method at ito ang pinakamaliit na planetang natuklasan sa paraang iyon. Ang HD 8-5512b ay mabigat. Ang bigat nito ay katumbas ng 3.5 daigdig. Alam na ang temperaturang ekwilibryo ng planeta ay 25 degrees Celsius. Kung may atmosfera, ibig sabihin nito ay mainit sa ibabaw nito ng mga 80 degrees. Mahihirapan ang tao dito.
Bukod dito, ang grabidad sa planeta ay 1.4 na beses na mas malakas kaysa sa Earth. Malamang may mga karagatan at dagat sa HD8 25512b. Umiikot ang planeta sa layo na 0.26 na astronomical unit mula sa sarili nitong bituin na mas mahina ng 8 beses ang liwanag kumpara sa araw. Gidje 273b. Ang pangalawang pangalan ng bagay ay Layton B. Ayon sa Earth Similarity Index, ito ay halos eksaktong kopya ng daigdig. Ang ESI coefficient ay 0.71. Pero sa ilang mga aspeto, ang GJ 273b ay hindi katulad ng ating planeta. Ang bigat nito ay katumbas ng 3 daigdig. Umiikot ang bagay sa habitable zone ng bituin nito, 12.2 light years ang layo mula sa atin. Ang super daigdig na Layton ay tumatanggap ng 8x na mas maraming init kaysa sa ating planeta. Tinatayan ang temperatura sa ibabaw nito ay nasa humigit kumulang 19 na degree. Ang isang taon sa GJ 273b ay tumatagal ng 18 araw sa Earth. Nakakatuwa na ang bituin na nagbibigay liwanag sa planeta ay hindi nakakaranas na malalakas na pagbuga, kaya kabilang ito sa mga tahimik na bituin. Dahil dito, posible na sa Layton B ay nabuo ang mga kondisyong angkop sa buhay. Dahil sa matibay na paniniwala ng mga siyentipiko, nagpadala sila ng mensaheng musikal sa planeta gamit ang 32 metrong antena sa Tromsø, Norway bilang bahagi ng paghanap ng mga sibilisasyong dayuhan. Abot ito sa GJ 273b sa taong 2029. Habang hinihintay natin yon, pag-isipan muna natin ang susunod na tanong. Sa tingin mo, ilang likes kaya ang makukuha ng video na ito? Ang makakahula ng tamang bilang, 10, 20 o 30,000 ay pwedeng mag-request ng topic para sa next video. Hinihintay namin ang inyong mga like at share, at para maging isa sa mga unang makakaalam ng mga bagong episode, pindutin nyo ang subscribe button sa ilalim ng video na ito. Huwag kalimutan ang bell icon para una kayong makatanggap ng notification.